Amen. Purihin pong Panginoon, maraming salamat po sa kanyang grasya. Ako sana ay muli po makapagbahagi ng kanyang salita. And gusto ko pong i-share din yung nangyari doon sa India bilang encouragement po sa lahat po. Makarinig, mabot po ng kanyang salita. Amen. And meron doon po na kung saan ay sa pong pamilya ay talagang lahat po sila ay namatay. Wala pong may natira po sa kanila. At marami din po yung nawala yung buhay kasama doon sa eroplano na crash. At saan ay isa pong masakit sa isang pamilya na mawalan po ng buhay, na mawalan po ng kamag-anak or kapatid na kasama doon sa eroplano na na-crash. Amen. And gusto ko pong ibahagi isang encouragement din sa bawat isa na kung saan ay ang ating buhay ay dito sa lupa ay hindi natin hawak kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. At yun ang katunayan yun yung patunay na hindi natin control yung ating buhay hindi natin control kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa lupa, kung hanggang kailan tayo magtatrabaho dito sa mundong ito, kung saan ay ito ay hindi natin hawak hindi natin hawak yung ating buhay. Ito po isang patunay na hindi tayo yung may plano ng ating buhay kung kailan tayo mamalagi dito sa mundo. Kaya yun po isa sa pinakamagandang balita na kung saan ay isa sa pinaka-the best na choice ng ating buhay kundi yung may relasyon tayo sa ating Panginoong Hesus. Meron po tayong koneksyon nandyan po yung ating relasyon na kung saan ay nandyan na nagsiserve po tayo sa Panginoon lumalapit po tayo sa Panginoon. Sinuko po natin yung ating buhay sa Panginoon. Kasi sabi ko nga na hindi natin control yung ating buhay. At sabi din po ng Panginoon na ay kung tayo magtiwala po sa Kanya, sa Panginoong Hesus, isuko po natin ang ating buhay. Siya po yung may kapangyarihan na magbigay ng buhay. Siya po yung magbibigay sa atin, magkakaloob ng buhay. Buhay na walang hanggan na ipinanangako sa atin ng Diyos Ama na kung saan ay makasama natin yung Panginoon habang buhay. Amen. At gusto ko po ibahagi sa inyo yung isang verse na kung saan ang isa sa mag-encourage po sa atin parang may connection din doon doon sa nangyari kung saan ay sinasabi ko na hindi natin hawak yung ating buhay. Dito po makikita sa James or sa Santiago chapter 4 verse 13 to 16. Sabi po dito babasahin ko sa inyo. Sabi niya, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Amen. Yun po, ito po yung naging desire. Alam natin na ang bawat isa ay meron pong desire na magkaroon po ng masaganang buhay. Lalo na pag yung ating pamilya ay isa lamang mababang antas sa pamumuhay. Kaya nandiyan talaga halos lahat sa atin ay nagdi-desire na gumanda yung buhay. Pero sabi dito ni James, sa katunayan, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Amen. Sabi niya dito na kung saan yung ating buhay ay hindi nating alam kung ano yung mangyayari sa ating kinabukasan. Mangyayari bukas, sabi niya sapagkat ang buhay ay parang hamog nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. And parang kinumpare niya dun sa isang hamog na sa umaga, nandiyan lumilitaw yung hamog at pag tanghali ay mawawala pagsilak ng araw matutuyo siya. Ganun po yung inembing ni James sa ating buhay na kung saan ay hindi tayo dito mamalagi kumbaga wala tayong permanenteng buhay dito sa lupa Lahat po tayo ay mamamatay, lahat po tayo mawawala lahat tayo ay kukunin ng Diyos Kumbaga ang lahat sa atin ay
may natalaga, no? May nakatalaga na kung saan ay hanggang diyan lang yung kanyang buhay, no? Kaya nga, sabi niya, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo. Ganito kaya ganoon ang gagawin natin. Amen. Sabi doon, no, na bilang mananampalataya, no, nakakilala kay Kristo, no, na dapat ang sabihin, no, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo. Yung mga palaging sinasabi ng mga leader ng church or mga believer, no, na God willing, no, na kung saan ay makakapunta ako doon sa isang lugar, no, kung saan ay makapagtrabaho, no, or makapaglingkod sa Panginoon. No? Dahil kung ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, ang palaging nasa puso mo is una is yung makapaglingkod sa Panginoon. No? Pangalawa, yun yung trabaho. No? Dahil yun po yung bilang mananampalataya, no, alam natin na may plano yung Diyos kung bakit ka dinala doon sa isang lugar. Kaya ganun palagi, no, ang binabanggit ng mga mananampalataya, no, God willing, no, sa kalooban ng Diyos, no, na mangyari yung bagay na yon, na ako po ay makapagtrabaho, kaya doon sa London, no, sa Amerika, no, sa ibang bansa, no. Ganun po, no, kung ikaw ay mananampalataya na dapat nandyan sa puso natin or isip na sa bawat pagpunta natin, sa bawat mga plano natin sa buhay, lagi nandyan yung Panginoon. No? Dahil nga, sabi ko kanina, yung Panginoon ang siya may kontrol ng ating buhay, hindi natin hawak yung bukas, kung anong mangyayari sa atin. No? Kaya makikita natin, no, may maririnig tayo na natutulog lang siya ay namatay. No? O kaya naglalakad, bigla na lang natumba. No? Yan yung mga limbawa na yung buhay natin ay hindi natin control. No? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, kung kailan mag-end yung ating buhay. Kaya ang pinapakita dito ni James na kung saan ay dapat palagi dumaan tayo sa Panginoon. No? Nandyan yung pagpanalangin, nandyan yung kung saan ay ini-entrust natin yung buhay natin sa Panginoon dahil nga ay hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, doon sa ating pupuntahan, kung anong mangyayari sa atin bukas. No? Kaya yun po, napaka-importante kung ikaw po may relasyon sa Panginoon, no? Ay kung saan nandyan palagi yung Panginoon sa iyong mga desire. No? Nandyan palagi, even man sa iyong panalangin, nandyan palagi, kasama mo yung Panginoon sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. No? Dahil nga, pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, you believe na yung Panginoon yung may hawak ng buhay, Panginoon yung magbe-bless sa'yo, yung mag-guide, no? Magpo-protect, no? Sa lahat ng oras, no? Magbibigay ng karunungan, no? Ng pangunawa, kung ano yung kanyang plano, kung ano yung kanyang nais. No? At yung Panginoon din yung magsa-stop kung yan ay hindi kalooban ng Panginoon. Dahil nga po, ang bawat isa sa atin, pag sinurrender natin yan yung buhay, tayo ay anak na ng Diyos, no? It means pag ikaw ay anak na ng Diyos, ang Panginoon na yung naglilid sa iyong buhay, no? Siya na yung nagko-control, siya yung gagabay, no? Kaya makikita natin no, na isang mananampalataya ay palaging may mga trial sa buhay, no? May mga pagsubok na dumarating, no? Dahil nga isa doon is yung tinuturuan tayo ng Panginoon, no? Paano lumapit, paano tumawag sa Kanya, paano natin entrust yung ating buhay sa Panginoon. No? Dahil nga siya na yung ating Ama, no? Tinuturuan niya tayo na kung paano manalig sa Kanya. Amen. Hindi tayo magiging independent. No? Yun yung isang kagandahan pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon dahil nga hindi mo na sinusolo yung buhay, ang yung mga ninanais, ang yung mga desire, no? Dahil nandiyan na yung Panginoon. Siyang nag-guide, siya po yung nangunguna sa iyong mga plano para kung saan ay hindi ka ma-pull down or dumating sa punto na manghina or sira ang iyong buhay dahil sa hindi mo nakamtan ang iyong mga pangarap. No? Kung saan nandiyan yung bibigyan ka ng Panginoon ng pangunawa sa lahat ng iyong mga desisyon sa buhay. Amen. And sa 16, sabi nga din doon, ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. No? Dahil marami din tayong maririnig no, na
sila ay naging mayabang, no, dahil pupunta sila sa isang lugar, lalo na pag sa Amerika or sa London or sa Europe, no. Pero iba na pupunta ako doon, pagbalik ko yayaman na ako, no. Marami na akong pera, no. Mapapagawa ko na lahat ng ah, nais kong gawin or yung bahay, no. Makabili na ako ng mga sasakyan, kung ano, no, makapagnegosyo. Yun. Kaya yun po, no. Again, no, hindi po natin dapat gawin 'yon, no? Sabi ni James, no, na dapat 'pag tayo ay may desire sa buhay, dapat kasama natin yung Panginoon. Dapat nandiyan palagi, no, yung ating paghingi sa Kanya ng tulong, ng gabay. Amen. Kaya encourage everyone, no, na 'pag ikaw ay wala pang tamang relasyon sa Panginoon, no, ah, tumawag ka, no, ilapit mo sa Panginoon lahat ng nais mo, surrender mo yung buhay, no, at ikaw ay talagang gagabayan ng Panginoon, no? Papangunahan sa lahat ng iyong desisyon sa buhay, no? At ang pinakadabis doon na kung kailan ka man kukunin ng Panginoon, talagang you are sure, no? You are sure na makakasama ka, no, sa kabilang buhay, no? Doon sa pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka the best na kung saan ay dito nagsasuffer tayo, no? Pag tayo ay namatay, ay doon makakamta natin, no, ang yung walang hanggang buhay, wala ng suffering, wala ng pag-iiyak, no, wala ng trabaho, lahat ay pagpupuri sa Panginoon. Yung magiging trabaho natin is yung maglingkod, no, mag-serve sa Panginoon, sa mga kapatid natin. Amen. No? Ayun yung kagandahan. Kaya wag nating piliin, wag nating sayangin yung ating buhay dito sa lupa dahil sabi ko nga, ay hindi natin hawak yung ating buhay, no. Ang Panginoon siya may hawak. Kahit ano pa man na palayo natin sa Panginoon, kahit yung iwas natin, no, sa salita ng Diyos, no, ito ay mangyayari at mangyayari po sa ating mga buhay, no, na hindi natin malaman kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya ang pinakagandahan, no, ay ilapit natin yung ating buhay, no, isurrender natin, no, dahil ang Panginoon ang siyang gagabay, no, siyang tunay na nagmamahal at magbibigay sa atin ng magandang buhay, no. Hindi lang buhay na material, kundi buhay na kaya-aya sa Kanya, no, yung may pagbabago, no, merong hope, no, merong peace sa buhay, no, na kung saan ay hindi palagi yung desire natin or kung saan ay palagi tayong nag-worry, no, sa mga sitwasyon sa buhay, kundi marunong tayong makontento, no, marunong tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap dito kung tayo ay may relasyon sa Panginoon. Kaya yun lamang po, God bless po sa inyong lahat, sa lahat po ng makakarinig po ng salita ng Diyos. Amen.